Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Last Friday, sa aming pong prayer meeting, kung kayo po ay nakadalo, naalala ninyo yung topic, yung title ng ating prayer meeting, pinamagatan nating The Last Friday Prayer Meeting. Pero may question mark sa dulo. So baga di natin alam kung kailan ang lahat. Naniniwala ko ang lahat ng tao may last moment. Okay? Sinasabi natin, madalas, you only live once. But in reality, we only die once. Okay? And after that, judgment na po kagad. Lahat tayo, sa panahon ngayon, truly no one knows the day or the hour, especially ng ating kamatayan. Di natin alam ang bilang ng ating mga buhay. Kaya lagi sinasabi at pinapaalala sa atin ng Biblia, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Na matuto tayong pagpahalagaan ng oras sapagkat ang oras ay hindi natin nilikha. Ang oras ay nalikha ng isang tagapaglikha na nasa labas ng oras. At ang oras na yan ay regalo po para sa atin lahat. Kung pwede na, kung kayang sabihin ng Diyos, darap-harapan sa atin lahat na ang tao ay kanyang inilikha at ang kanyang provision ay pantay-pantay, makikita po natin sa oras. Dahil ang mayayaman, di naman 25 hours. Ang mayaman at mahirap, ang may sakit or wala, pares namang may 24 hours. Depende na lang, dahil sabi ko nga, di natin alam kung hanggang kailan lang ang ating mga oras at panahon. Pero pag tuwing malalaman natin ang urgency ng time, dito tayo mas mabilis kumikilos. Sabi ko po nga, doon sa aming school, nung ako'y nag-aaral, minsan may mga project po kami, kailangan 1 month para gawin. But in reality, after umalis ng professor, ang mga estudyante, magsasaya muna yan. Kailan gagawin yung project? Pag 1 week na lang. Nagmamadali na yan. Minsan pag 3 days na lang. Sabihin ba yan, hindi ako matutulog. Pero sa totoo lang, 1 month binigay. Bakit ang mga basketball player, pag narinig na nilang pumito at sinabi na, last 2 minutes, all of a sudden, bigla sila nagkakaroon ng energy. Gusto na nila kagad, parang yung kanilang level ng competence talagang tumataas. Kasi involved na po ang urgency ng oras. Time is of the essence. So, mga kapatid, dilingid sa inyong kaalaman yung aking ibinahagi last Sunday about the Moeds, the divine appointment na ang Diyos mismo ang nag-set. Then doon ipinaliwanag natin yung iba't ibang mga feast, mga iba't ibang Moeds na itinakda ng ating Panginoon. At sabi nga natin sa unang 4 ng feast, the Feast of the Passover, the Unleavened Bread, the Feast of the First Fruit, and the Feast of the Day of the Pentecost, lahat yon tumapat sa mga eksaktong biblical, historical account ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat lahat ng mga feast ay nakatutok, nakadiretso, nakatuon sa ating Panginoong Jesus. At ngayon, sa last 3 festival, the Feast of the Trumpet, the Feast of the Day of the Atonement, and the Feast of the Tabernacle, para napakataas ng chance na dyan din papatak ang mga historical events na makikita natin sa Biblia. Well, more than that, makikita po natin kasi sa mundo ngayon, parang halos lahat ay nakakalungkot na. Minsan ayaw mo na magbasa ng dyaryo or ng mga pahayagan or manood ng TV, makikita mo kung paano nalustay yung mga pera ng taong bayan at napunta lang sa isang multong project. Nakakapanlumo. Ngayon nga, mga demonstrasyon, makikita mo kung paano nagkaroon ng mga rebellion sa Nepal, sa Indonesia. Minsan naisipin mo na lang, teka muna, may katapusan pa ba ang lahat ng to? Naniniwala ko, ang bawat isa sa atin dito, meron tayong high hopes and prayer na Lord, makalagpas kami dito. Na Lord, makatatapos din po namin to. Lord, may revival pang darating. Tama ba yon? Alam niyo po mga kapatid, hindi yun nakapagtaka sabagat ang mga bagay na yan, naniniwala ko, Diyos mismo ang naglagay sa puso natin to desire ng mga ganitong kaganapan sa buhay natin. Sa katunayan, pag during election campaign, naniniwala ko, lalo na sa mga first time na mga politiko na papasok sa politika, naniniwala ko sa kanilang mga kapahayagan, most likely, totoo talaga yung sinasabi nila. Unless di pa nakukorrupt yung kanilang isip. At talagang dinidesire nila na magkakaroon ng protection, magkakaroon ng
kabayabaan, magkakaroon ng kasaganan, ang bayang ito, parang ganyan. Pero alam natin na kapag tumingin ka sa mga tao, it will all fail. Okay. Mga kapatid, nakakatuwang isipin na sinabi po ng Biblia, this is not our home. Tayo ay dadaan lamang dito. For what? For preparation ng totoong bahay na ating pupuntahan, ng totoong tahanan na ating pupuntahan. Ang lahat ng nangyayari sa atin dito ay bilang paghahanda sa totoong buhay na naghahantay sa atin. There is always comfort sa salita ng ating Panginoon. Masyado mong magulo sa ating buong paligid. Pag binasa natin ang Biblia, naniniwala tayo at nakikita natin, laging may pangako ang Diyos ng kapahingahan. May pangako ang Diyos ng kasaganahan. Mga kapatid, yaman lang din at nabuksan natin ang mga bagay patungkol sa dito sa mga rapture events and everything. Why not talakayin natin ano yung period of rest na po pwede nating i-look forward to. Okay? So, ang title po ng ating pamagat ngayon ay pinamagatang On That Day. Okay? Para siyang kanta na inawit din natin from Intercipe. On that day, all nations shall see. Lahat ng mga tears natin, iwa-wipe away. Mga kapatid, laging may isang araw na itinakda ang Diyos. Specific day, specific time para sa lahat. Ang tanong nga lang, tayo kayang lahat ay makakasama dyan sapagkat tayo ay may sariling choice na ating ginagawa. Every day. Ang may kakayanan magpapunta sa atin sa impyerno ay ang sarili din natin pagpapasya. Ganon din ang kakayanan na tayo ay makapunta sa langit, ito rin ay mula sa ating pagpapasya. Mga kapatid, basahin po natin ang mga bagay patungkol sa millennial earth. At basahin po natin ang kapahayagan mula sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8 to 10. Sabi po dyan, love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, or in Greek word, but when that which is telos has come, then that which is in part will be done away. Sa verse 11 kasabi niya, when I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became man, I put away childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know that just I also am known. Sa verse 13, and now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. Okay? Lord, maraming pong salamat sa kapahayagan ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na magturo sa amin ito at maghayag, Panginoon. Maraming pong salamat, Ama, sa tangi mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Okay. So mamaya ko po mas ipapaliwanag po yan. Pero alam niyo po, itong 1 Corinthians chapter 13 na ito, minsan masyado po siyang mataas ang kontrobersya. Sabagat may mga iba po kasi ang pagkaunawa po dito ay yung perfect na dumating ay yung canon of scriptures. Kaya sabi, dahil may Bible na, dapat ngayon hindi na tayo naniniwala na may gift of tongues, may gift of knowledge and everything. Sabagat dumating na raw ang canon of scriptures. Okay, huwag tayong makipagtalo, pero sinasabi ko po sa inyo, ang Greek word na ginamit ay telos na lagi pong inuugnay about sa second coming. Na parang pag tinignan natin, tugman-tugma rin naman lahat. Na kapag dumating na tayo sa presence ng ating Panginoon, kasama na natin ang Panginoong Jesucristo, hindi na natin kailangan pa ng iba't ibang mga gifts sapagkat nandoon na ang pinaka-source ng liwanag. Para bang kapag ikaw ay nasa loob ng bahay, paggabi, nagbukas ka ng ilaw, kailangan mo ng liwanag. Pero kapag umaga at pumapasok na ang liwanag ng araw sa loob ng iyong tahanan, hindi mo na kailangan yung mas mahinang ilaw sabagat nandoon na ang totoong ilaw, ang totoong liwanag. So parang ganyan po yan. Darating yung time, makakapiling natin ng ating Panginoong Jesucristo. Right now, we are not perfect in our performance. Nagkakasala pa din tayo, although we are perfect in our position as children of God. Pero darating yung time na talagang mapaperfect tayo eventually. Sabagkat nandiyan na, kasama na natin ang ating Panginoong Yesus. So, binanggit ko po ito sapagkat ang pinatutungkulan po nito
ay ang pagkakaroon natin ng intimate presence sa ating Panginoon. At most likely, makikita natin yan, either pag tayo ay namatay at napunta tayo sa presence niya, or tayo po ay na-rapture at tayo po ay napunta sa kanyang banal na presensya. At ang sabi dito, pagkatapos niya, tingnan niyo po, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Why? Pagkasama na po natin ng ating Diyos, hindi na natin isa kailangan ng faith kasi nandoon na yung ebidensya. Hindi na natin kailangan ng hope sapagkat nandoon na ang ating blessed hope. Pero yung love, pagpapatuloy pa din siya. Kaya faith, hope, and love, but the greatest of this is love. Ang love ay magpapatuloy at magpapatuloy. Darating tayo sa point ng ating buhay, kasama na natin ang ating Diyos. Siya ang ating living hope. Siya ang ating blessed hope. Pero siya bilang pag-ibig ay magpapatuloy pa rin sapagkat tayo ay laging iniibig ng ating Diyos. Amen? So, ngayon, dahil na direksyon natin, puntahan natin yung part kung saan tayong lahat po ay mapupunta doon sa exciting na part, ang millennial earth, no? Ang millennial earth. Dito po sa millennial earth, mga kapatid, sabi natin tayo ay mararapture, then may mga tao po magpopopulate ng 1,000 years. Kasi pag sinabi nating millennium, mili means 1,000, annum means year, kaya 1,000 years. 1,000 years kung saan si Satan ay nakagapos at tayong lahat ay mabubuhay ng walang Satanas sa paligid. Okay? Not until after na siya ipakakawalan. So, in the millennial earth, mga kapatid, ito yung mga bagay na pwede nating i-expect. Number one, there will be a biological transformation. Nakaka-excite ito, mga kapatid. Let's find comfort in this. Kaya po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 53 to 54, for this corruptible, okay, must put on incorruption. Ito ay, ang nilalarawan po nito ay rapture. For a moment, in a twinkling of an eye, at the sound of the last trumpet, our body shall be changed. For this corruptible, itong ating mga katawan, must put on incorruption. And this mortal, tayo ay namamatay. Sabi dyan, we will put on immortality. So, hindi na tayo mamamatay. So, when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So, ayan na po yung, ayan. O Hades, where is your victory? Okay? Death, where is your sting? O Hades, where is your victory? So, mga kapatid, yung katawan natin dyan ay hindi na mamamatay. So, ang mga na-rapture, ang mga may glorified body, para bang mayroon ng higher science, katulad na nangyari sa ating katawan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay nahahawakan, pero siya ay nakakatagos. So, ano ba talaga? Solid or gas? Hindi natin alam. Pero may isang parang scientist na nagsabi, may kinalaman daw yan sa density. Pero di ko naman kayang i-explain. So, basta nasabi ko lang. Pero kung ano man yun, yung katawan natin. So, di nakakapagtaka kung bakit siguro sa panahon ni Adan, nung di pa sila ay wala pang fall of man, ma-explain mo kung paano silang hindi nababagod para pangalanan lahat ng mga hayop. Paano kaya sila nakakyat dun sa mga matataas na mga bundok para makita kung nasaan nandoon ang mga agila? Na-imagine niyo ba yung wari umakyat si Adan tapos nalaglag siya? Okay, akin na naman siya. Di siya namamatay. So tayo rin, mga kapatid. So ibig sabihin, sa time na yan, kung tayo man ay pinanganak na may kapansanan, diyan, wala na po tayong kapansanan. Sabagat yung totoong katawan natin, hindi naman talaga, kung paano tayo finorm, naniniwala ko hindi talaga ito ang itsura natin. Ang itsura natin kasi may byproduct na yan ng actions ng ating mga magulang. Kung halimbawa, ikaw ay bata, nakainom yung magulang mo ng gamot na mali o nagkaroon siya ng sakit, o kaya naman may mga ibang unwanted pregnancy, pinilipit yung tiyan, lumabas yung bata, may kapansanan, o kaya naman sadyang na-aksidente ka or anything. Kapatid, yung iba kasi di ba sabi, mabubuhay pa ako ng 1,000 years? Alam mo bang hirap na ako? Okay? Kapatid, huwag kang mag-alala. Sabagat sa 1,000 years na yan, hindi na gaya ng itsura natin. Okay? Tayo ay maningning, tayo ay hindi mamamatay. Di ba nakaka-excite yun, mga kapatid? Nakaka-excite yun. Siguro ako sasabihin ko, kasi ako hanggang ngayon, sinasabi ko kay Kat, alam mo, Kat, lumabo man ang mga mata ko, pero ang pagtingin ko ay laging nasa iyo. Ha?
Parang gano'n. Nasingit ko lang kasi bigla ko naalala. Kapatid, sa time na to, hindi lang biological transformation. Magkakaroon din ng social transformation. Basahin po natin sa Isaiah chapter 65, verse 20 to 25. Okay? Social transformation. Sige. Ang sabi po dyan, mga kapatid, no more shall an infant from there live but a few days. Ayan, dito na babasahin. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years old shall be accursed. Mamaya explain ko yan. Ano yung gagawin doon ng mga tao? They shall build houses and inhabit them. Okay? Makakapagkumpuni pa. Okay? Kaya kung ikaw ay karpentero, ikaw ay may kinalaman sa construction, dito po makakagawa ka pa. Sabi dyan, they shall build houses. Siguro sasabihin lang ng kapitbahay mo dyan, aanuhin mo pa yung bahay na pinapatayo mo kung nakatira ka na sa puso ko. Kasi may social transformation, ha? So yan, mga kapatid. May ginagawa pa din tayo. Hindi tayo parang multo na palutang-lutang. Okay? They shall plant. Magtatanim din. And eat their fruit. Okay, pakikinabangan mo kung ano yung mismong itinanim. They shall not build and another inhabit. Okay? Dito po sa time na to, wala na pong magre-rent. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sariling tahanan. Pwede na ba yun? Kung mga laki lang ng isang Mall of Asia, isang tao, parang gano'n, no? Hanggang mag-alala, di ka mapapagod maglinis. Immortal tayo, parang ganyan. So, ang social transformation na to, for as the days of a tree, so shall be the days of my people. Napakahaba ng panahon, napakahaba ng buhay. And my elect shall long enjoy the work of their hands. Okay? So, meron pa ba? They shall not labor in vain or bring forth children for trouble, for they shall be descendants of the blessed of the Lord and their offspring with them. It shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are still speaking, I will hear. Then, sa verse 25, the wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox, and the dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in my holy mountain. Sipin niyo po yan. Yung social transformation, napakaganda. Walang mga magkapitbahay na nag-iinggitan. Kung ano yung meron siya, meron ka din. Kung ano yung joy na natatanggap niya, yun din ang joy na natatanggap mo. Wala na dito mga chismoso-chismosa. Mga kapatid, lahat ay nakatuon sa presensya ng ating Diyos. Hindi ba masaya ang ganyang klaseng community? Alam niyo kung ano pang matindi sa Zephaniah? Sa Zephaniah chapter 3 verse 9, sa time na ito mga kapatid, for then I will restore the people a pure language, for that they may call on the name of the Lord to serve Him with one accord. Okay? Hindi na tayo magkakaiba-iba ng lingwahe. Kung ano yung una, yun ulit ay marirestore. Sabi naman dyan, I will restore. So ibig sabihin, nangyari na yun dati, mangyayari uli yan. So wala na pong mag-aaway-aaway. Ay ba, hindi ko maintindihan yung punto mo, kaya ka ganyan. Ako yung nagpapaliwanag laang. Ha? Wala na mga nagkakaguluhan sapagkat lahat ay isa na lang ang language. Okay? So napakaganda nito mga kapatid. Katulad ng nabanggit natin kanina, there is an ecological transformation. Diba, binanggit natin kanina dun sa verse 25, yung wolf tsaka yung lamb, sabay silang kakain. Pero hindi sila magkakainan. No? Sabay silang kakain na hindi natetreten ang bawat isa. Okay? Sabi dun sa binasa natin kanina, tingnan niyo po. And the lion shall eat straw like the ox. Ha? Yung lion, magiging herbivore po siya. Okay? Ang kakainin na lang niya ay magiging vegetarian na siya. Okay? Medyo nangyari na yan sa lions din, hindi ba? Nung tinapon si Daniel, gutom na gutom yung mga leon na yun, pero nung tinapon si Daniel, bigla silang sabi nila, di pala ako makain ng tao, ay ma-vegetarian, kaya di nila kinain si Daniel. Joke lang yun. Pero dito mga kapatid, makikita natin, ang mga mababangis na hayop, magiging tame po sila. So, basahin po natin yung mas specific na detalye sa Isaiah chapter 11. The wolf shall also dwell with the lamb. The leopard shall lie down on the young goat. Okay?
the calf and the young lion and the fatling together. Mga kapatid, masasaksihan natin yan sapagkat nakasulat po yan sa Biblia. Hindi politiko ang nangako nito kung hindi ang ating Diyos mismo. And the little child shall lead them. Biruin mo, bata lang ang mangangalaga sa kanila. The cow and the bear shall graze. Their young ones shall lie down together. And the lion shall eat straw like the ox. The nursing child pa, mga kapatid, shall play by the cobra's hole. Okay? Hanapin mo, nasa na ba yung anak kong gapang ng gapang? Okay? Hindi siya nalaglag sa imbornal. Huwag mo hanapin si Aling Vicky. Mga kapatid, nandoon siya sa lunggan ng mga kobra. Pero, sabi dyan, and the wind child shall put his hand in the viper's den. Pero hindi po siya mapapahamak. So, kakaiba po ang mundo na ito. Malayong malayo sa mundo na nasasaksihan natin ngayon. At ang pinaka-best, there is a spiritual transformation. Okay? Katulad ng binanggit natin kanina sa book of Isaiah chapter 65 verse 24. Okay? Ano yung nakasulat doon? Yung binasa natin kanina? That before they call, I will answer. Napaka-profound ng spiritual transformation dito, mga kapatid. Mararamdaman mo kung gaano ka-close ang ating Diyos. Sa mga nagme-mission po, yung closeness mo kay Lord, talagang parang naririnig mo lang talaga. Yung instruction, lalo na pag nasa ibang nation, napakalinaw kung ano yung next na gagawin. Kasi ganoon ang puso ng ating Diyos, pag hinahanap niya yung nawawalang isa. Okay? Pero dito, mas matindi pa dito sapagkat hindi mo pa siya tinatawag, sinasagot ka na niya. Ganon katindi ang level ng intimacy, mga kapatid. That while we are still speaking, He hears us. Naririnig niya na. So, di ba ano pa bang kakailanganan natin? So, napaka-totoo na nakasulat sa Biblia, pagkasama natin siya, siya ay sapat na higit pa. Wala na tayong pangangailangan. He is always more than enough. So, ang millennial earth, mga kapatid, this is also a time of fulfillment. Sabagat marami siyang mga covenant na inilagay sa Biblia, di ko na kaya itong isa-isahin. Makikita natin yung Palestinian covenant, the Davidic covenant, lahat yan makukumpleto po sa millennial earth. Okay? At ito rin po yung time ng purity and devotion ng mga anak niya sa ating Diyos. Okay? So, ang tanong nga lang, kasi pagkatapos po niyan, mga kapatid, ng millennial earth, pakakawalan uli si Satan, explain ko na po kung papunta na ako dun sa explanation bakit may mga mamamatay na mga bata pa lang. Pagkatapos kasi nito, pakakawalan uli si Satan mandadaya pa yan ng mga ibang nakatira dyan. Pagkatapos, itatapon na sila sa dagat-dagatang apoy, there will be the great white throne judgment, and then makikita po natin yung new heaven and new earth. No? Meron pang new heaven and new earth. Well, iba pa po itong millennial earth sa new heaven and new earth, mga kapatid. Medyo ibang topic kasi ito, pero bibigyan ko lang kayo ng glimpse. Ang sabi kasi ng Lord, behold, I am making everything new. Okay? Sa Revelation 21:5 po yan. Sa Revelation 21 and 22, makikita natin yung halos mga detalye po niyan. Diyan sa new heaven and new earth, there will be, that is the place where righteousness dwells. Ito daw yung lugar, yung former things ay hindi na natin maaalala. No sin, no evil, no sickness, no suffering and death. Nandito rin yung New Jerusalem, yung holy city. Nandito natin makikita sa new heaven and new earth yung streets of gold. Okay? Pearly gates. Nandito rin yung presence ng tree of life. Ito na yung final state ng redeemed mankind. At mayroon na tayong forever fellowship with our Lord. Okay? So yan yung mga bagay na makikita natin sa new heaven and new earth. Pero ang tanong ko, sino ba yung mag-occupy ng millennial earth? Sino ba yung magpapadami ng mga tao dyan sa loob ng millennial earth? Okay, ganito. Kailangan natin balikan yung sequence of event. Okay? Ngayon, tumatakbo po ang church age. At ang church age is about to come to an end. Okay? Matatapos yan sa araw ng rapture of the church, which is, hindi talaga natin alam ano talaga yung specific time. May mga high possibility day. Pero hindi natin kaya sabihin absolutely that it is 100% yan talagang date na mangyayari na yan. But certainly,
there will be the rapture of the church. Ang word na rapture ay hindi mo makikita sa Biblia, pero mababasa mo dyan, caught up. Na pag tinignan po natin sa Greek word, ito po ay salitang harpazo, na nung tinranslate po sa Latin, naging rapturo, at nung na-translate sa English, ito ay rapture. Okay? So kaya yan po yung etymology ng salita na yan. But certainly, mararapture yung church. Alam niyo po, pag-rapture ng church, the moment na marapture po yung church, ang rise of the Antichrist, papasok po kagad sa eksena. Yan po yung sinasabi nila about the restrainer, the body of Christ, kung saan kasama natin ang banal na spirito. We have discernment. Of course, any movement from the enemy, magra-rise up ang church para kalabanin yan. Pero the moment na ma-rapture na ang church, wala na magre-restrain, hindi mag-aaksaya ng panahon ng demonyo, papasok agad ang paggalaw ng Antikristo. Sinasabi ko po ito sapagkat naniniwala ako that the world is already staged para sa mga ganitong kaganapan. Okay? There will be the rise of the Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 po yan. The moment na mag-rise po ang Antikristo, mga kapatid, papasok po kasi siya sa resolution with the Israel. Papasok siya sa resolution ng parang for peace and safety. Okay? Sabi ng mga Bible scholars, the moment na unang nag-touch yung pen ng Israel para pirmahan yung covenant na yan, that will mark the first day of the 7 years of tribulation period. Okay? Bakit? Kasi kung mapapansin natin sa ngayon, every year na may convention, lagi na lang gustong hatiin ang bansang Israel so that the Israelites and the Palestinians can live side by side for peace, sa ngalan ng peace and safety. Pero ito pong taon na to kakaiba. 142 countries ang bumoto para ma-divide na po ang bansang Israel. Okay? 10 lamang ang bumoto para wag, 12 naman ang nag-abstain. Okay. Alam niyo po kung kailan yan pipirmahan? Ngayon na pong September 23. Okay? Pipirmahan na po yan. So hindi pa natin alam lahat ang mga susunod na mga kaganapan. Pero alam natin, kapag pumasok po ang Israel sa ganyang sitwasyon, ito po ay matatapos lamang sa loob ng 7 taon. Kasi ayaw ng Diyos na mahati ang bansang Israel. Okay? Marami nang nag-attempt, pero sabi nga, I will bless those who bless and I will curse those who curse. Kung makikita natin, ang Israel is a chosen land of the Lord. Ang mga tao din po dyan. So ang nasulat sa Biblia ay nasulat sa Biblia. Hindi niya po yan hahayaan. At kung mangyayari na yan, eto na rin yung posibleng maging hudyat ng mga tinatawag nating 7 taon ng pagsubok. Okay? The 7 years of tribulation period. Pag nag-rise ang Antichrist, magsisimula na rin kaagad ang 7 years of tribulation period. Okay? Kung saan, sinabi natin dito, magkakaroon ng one world government, one world currency. Nasa ngayon po, yan na rin yung nilalakad nila. Yung cryptocurrency, yung pagdi-digitalize ng everything. Yung pagrarando ng different technology na through microchips na inilalagay sa kamay, para doon ka na babayaran, doon ka na rin matatrack, doon na rin nila masisilip, lahat yung mga medical records mo. Sa ngalan ng technology. Okay? So, the tribulation period, magkakagulo po niyan sapagat maraming taong mawawala. Kaya nga po, pinasok na din nila yung konsepto, kung nagbabasa-basa po kayo, yung pagpasok po ng The Great Deception sapagat may mga alien na daw po na parang handa nang kumuha sa mga tao. So, isipin niyo po yan. At kung hindi po tayo aware, netong September 12 or 13 lang ata, I don't know if that is yung TikTok na social media, na naglabas ng bagong guidelines. Na nakasulat po doon, if ever there will be a rare occasion, no, o na parang kakaibang event na mangyayari sa mundo, then gagawin nila lahat ng mga necessary measure para maproteksyonan daw ang mga users nila. But makikita mo doon, para na rin sila nagkaroon ng karapatan na pakialaman lahat ng mga accounts. I-turn down, i-filter, lahat ng, maaari kasi imposible yun, na i-filter nila lahat ng mga may kinalaman sa mga faith, sa Christianity, sa religious posts, pwede na nila yan gawin. Yung mga Bible apps, baka pwede na rin nilang i-tamper yan. Okay? Kaya nga sabi ko,
if hindi tayo naghahanda sa rapture at ang pinaghahandaan natin ay 7 taon ng paghihirap, dapat ngayon may Bible ka. Dahil baka dumating yung time na yan, wala ka na pong mahahanapan na matinutinong pwedeng pagbasahan ng Biblia. Okay? Kung hanggang sa panahon natin ngayon, parang yung pagbili ng Bible ay para bang sobrang bigat pa sa puso natin, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Okay? Ang Biblia, dapat lagyan may personal kang attachment dyan, parang scientific calculator yan. Mas maganda kung ikaw mismo gumagamit, napapamiliarize ka sa lahat. Okay? Diba sabi ko sa inyo, paano ini-spell ang Bible? B-I-B-L-E. Pag binasa mo sa Tagalog, Bibile. Ha? Mga kapatid, bumili po tayo ng Bible. Joke lang yun. Sabi ko, hindi masama na mag-invest. Okay? Mag-invest po tayo. Para lagi natin, at wag mo hayaan sa maalikabukan lang. Bilihin natin, basahin natin. Okay? Sabagat, ang tribulation period ay hindi nagbibiro, mga kapatid. Tingnan niyo po, ano yung kapaloob sa tribulation period? Diba sabi natin, the rise of the Antichrist ay katulad dun sa rider on the white horse, the four horsemen of the apocalypse. Darating ang rider ng white horse na meron siyang corona, significance ng kanyang authority, at meron siyang bow pero walang arrow because he will come in peace. Para mapag-ugnay-ugnay niya ang lahat ng mga leaders sa buong mundo. But lo and behold, darating po yung rider of the red horse. Ito ang tama, mga kapatid, makinig kayo. Ang rider ng red horse, siya ay ang sinisignify ng kanyang espada ay gera. Tingnan niyo po. Right after niyan, during the tribulation period, dyan po magaganap ang the Battle of Gog and Magog. Kung saan, sinabi natin, ang Battle of Gog and Magog, ito ay pangungunahan ng bansang Russia. At sino-sino pa yung mga kasama niya? Lahat po ng may mga stand sa kanilang bansa. Afghanistan, Kyrgyzstan, lahat ng mga stand. Okay? Magtutulong-tulong para labanan ang Israel. Okay? The Battle of Gog and Magog. Pero hindi pa yan dyan magtatapos. Pero sinasabi ko na po, magiging madugo ang gera. Okay? Ang hirap po mag-survive niyan. Ano, pag binagsaan daw ng isang bomba ng EMP, kaya niyang tanggalan ng kuryente ang isang napakalaking area. Okay? At hindi yung kagad mariresolve basta-basta. So kung maiwan tayo dito, okay, sa loob ng 2 araw, lahat ng laman ng ref mo, kung may laman, lahat yan ay masisira. Okay. Pag tinamaan ng kuryente, mawawalan din ng mga hydrothermal plant, lahat ng mga ginagamit natin na sa pantubig, then walang makakapag-supply, masisira ang lahat ng mga pump. Mga kapatid, mamamatay tayo sa baho ng bawat isa. Sapagkat, kung hindi tayo sanay ng hindi naliligo, ay nako, kung hindi po kayo sanay ng hindi naliligo, ini-encourage ko po kayo, sumama po kayo sa mission. Yun po ay napakagandang training sa mga hindi nakakaligong tao. Okay? Pero wag na natin antayin na mapasama po tayo dyan, mga kapatid. Tribulation period. Okay? After ng Battle of Gog and Magog, mga kapatid, papasok po uli si Antikristo after the 3.5 years. Okay? At siya ay mauupo doon sa mercy seat. Messiah seat, sa Messiah seat. Ang mga Hudyo po, ang templo nila ay may Messiah seat. Naniniwala sila, maupo doon yung kanilang inaasam-asam na tagapagligtas. Kaya lang ayaw nila tanggapin na si Jesus po yung tagapagligtas na dumating. Okay? But after 3.5 years, the abomination and desolation, mauupo doon ng Antikristo. Okay? At doon magagalit ang ating Diyos. He is a jealous God and He shares glory to no one. So, then the wrath of God ay kanyang ibubuhos. Then makikita mo na yung 7 bowls, yung 7 trumpets. Ayan na po, mababasa mo na po yan sa Revelation. 1/3 ng population ng earth, mamamatay ang 1/3 ng population ng tao. 1/3 ng kabundukan ng earth mawawala, masusunog. 1/3 ng mga karagatan ay masisira din. Okay? Lahat ng mga marine life mawawala rin. So ewan ko, paano ka mabubuhay ng panahon na yan? Okay? So, tingnan niyo po. Sa panahon na yan, darating din po dyan ang 2 witness. Yung 2 witness, sila ang maglilid sa 144,000 Jews.
ang mga Hudyo, babalik sila dun sa unang pagkakatawag sa kanila, that they will be an intercessor to all nation. Etong 144,000 na to, magiging martyr sila para sila ay maghayag. Sa tribulation period, mayroon pa pong mga maliligtas. May mga mapuputulan ng ulo, may mga magiging martyr, pero sobrang hirap po. Yung takot, yung anxiety, yung panic, lahat yan mararanasan. Pero sabi ng Lord, those who will endure until the end, kung kawa ay naiwanan, shall be saved. No? Kasi may mga tao na hindi maabutan ng pagbugot ng ulo. Malalagpasan talaga nila yung 7 taon na ito ng paghihirap. So, after po ng Battle of Gog and Magog, the abomination of desolation, yung pag-ano po ng Antikristo, then the wrath of God. After po niyan, magkakaroon ng assembly na naman siya, makikipagdigma ang lahat ng nation at tinawag po yan the Battle of Armageddon. Sa Battle of Armageddon, dyan na rin po kasunod niyan ang second advent, ang second coming talaga ng ating Panginoon. The parousia. Bababa ang ating Diyos riding on the white horse. Okay? Mababasa natin yan sa Revelation 19. Okay? Magta-touchdown siya sa Mount Olives. Okay? So, yan na po ang kaganapan dyan. And the second coming of Christ, mababasa din po natin yan sa Mark chapter 14. Then, isa-separate na po niya yung goat at saka sheep. Okay, sa Matthew 25. Okay, so ganito. Yung mga taong na-rapture, mapupunta yan sa langit. Mapupunta yan sa place kung nasaan nandoon ang wedding feast. Okay? Ang church ay tinawag na bride at ang ating Panginoong Hesus ang groom. So, kung hindi man tayo kinasal dito, doon ikakasal tayo sa ating totoong lover, the lover of our soul. So, ikakasal tayo doon. Ang daming pong mga visions ng mga bata. Wala naman nagturo sa kanila, pero ano yung mga kinukwento nila? I saw a very long table kung saan si Jesus Christ daw yung doon sa dulo. At ang mga tao daw ay nakaputi. May mga isang bata sabi, I heard the Lord Jesus Christ, tinawag niya ako sa pangalan. Then sabi niya, come here. Then nakita na lang daw yung sarili nasa clouds. Mga kapatid, sabi ng Lord, in the last days, I will pour out my spirit on all flesh. Young men shall see vision, old men shall dream dreams, and children shall prophesy. Even mga children po, iba 2 years old, 3 years old, nagsasabi, Jesus is coming again. So mga kapatid, hindi mo pwedeng pagsawalang bahala yung mga yan. Sino nagturo sa kanila? Kapag sinabi natin, grabe, baka gawa-gawa lang yan ng bata, medyo nagiging bias ata tayo. Kapag narinig natin isang drug addict, isang atheist, isang satanista, nagsabi siya na panaginipan ng ating Panginoong Hesus, kaya siya nagbabalik loob sa Diyos, naniniwala tayo. Pero kung marinig natin isang bata nagsabi, nakita ko ang ating Diyos, pinagdududahan natin. Bakit? Dapat wag. Nakasulat naman po yun sa Biblia. But ang sabi ng Bible, pag sinabi ng tao, tignan natin sa scriptures, lagi natin ibabangga sa Biblia. Ang pananampalataya natin ay wala sa tao kung hindi nasa salita ng ating Diyos. Okay? So, magkakaroon po ng wedding supper sa presensya ng ating Panginoon. Then, lahat ng believers na nandoon sa taas, they will face the Bema judgment or the judgment seat of Christ. It is the believer's reward. Doon mo makikita ano ang mga posisyon na gagampanan natin. Some of us will receive the crown of righteousness, the crown of glory, iba't ibang mga crowns ang nandoon, mga kapatid. Sapagkat, pagkatapos po ng separation ng sheep and goat, diba may mga natira pong mga tao, mga mortal pa sila. Malalaman doon kung sino talaga yung totoo na believer ng ating Panginoon at hindi. Sino yung kambing at sino talaga yung tupa. Lahat ng kambing, itatapon din sila sa impyerno, pero yung mga tupa, ang sabi ng Lord, eto, may either believing Jews to or believing Gentile. Okay? Mga kapatid, etong mga taon to, sila po yung papasok doon sa millennial earth na sila ay may mortal na katawan, sila yung magpapalaganap ng population sa millennial earth. Okay? Sila po yun. Kaya sabi dyan, ang buhay nila magbabago, magkakaroon ng drastic change. Sabagat magiging iba na yung mga halaman, magiging iba na lahat, magiging masustansya na ang lahat.
So hahaba po ang kanilang buhay. Okay? At sa time na yun, walang stress sapagkat wala pong demonyo. So itong mga naka-tribulation saint na nakaligtas, sila magpopopulate, no, ng millennial earth. Samantalang, ang mga na-rapture na church, sila yung mga mamumuno kasama ang ating Lord. Sa iba, nakalimutan ko lang yung exactong verse, pero may verse din na sinabi dyan that yung mga church people, they will also judge angels, no? So ganun yung level ng intimacy natin sa ating Panginoon. After the millennial reign, after the 1,000 years in paradise, pakakawalan uli si Satanas at makakapandaya pa siya ng iba, then magre-rebelde pa rin siya. Hindi yan mag-aaksaya ng panahon. And that will be the final battle. Yung final battle na yan, magiging sobrang bilis lang yan, parang wala nang kahirap-hirap. No? Itatapon na lang yan si Satanas doon sa dagat-dagatang apoy. Then, yung mga namatay, bubuhayin para, yung mga unbelievers na po ito, para humarap sa Great White Throne Judgment. Sabi ng Bible, every actions, every words, even the idle words na lumabas sa ating mga labi, lahat yan, may book of accounts ang ating Panginoon. Lahat yan ay haharapin natin ng mga unbelievers sa Great White Throne Judgment para naman mapunta sila sa parusa na kabibilangan po nila. Okay? Then, there will be the new heaven and the new earth. Katulad ng sinabi ko kanina. Streets of gold. Okay? Yung mga foundations na mula sa mga precious stones, nandiyan lahat. Nakakatuwa nga eh. Sa mga precious stones na nandiyan sa foundation, wala kang makikitang diamond. Okay? Wala makikitang diamond. Sabi ng isang pag-aaral, makikita mo daw yung grabe ng ningning ng isang precious stone pag natutukan ng sobrang lakas na liwanag, parang may certain degree ng liwanag. No? Yung mga sapphire, yung mga nabanggit dito, mga precious stone, nung tinamaan sila ng liwanag, talagang nag-radiate sila. Alam niyo po, nung sinubok dun sa diamond, wala. Pero dito sa atin, siya yung precious. Pero sa kalangitan, parang basura lang siguro yun. Ano? So, hindi natin alam. Pero, you see, talagang mag-invest ng mga bagay dito. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng meron ako, kinoconsidered ko ng loss compared sa knowledge ng nakasama kong ating Panginoong Jesucristo. For what it is for a man to gain the whole world, yet forfeited his soul. May mas mahalagang buhay na dapat tayong pinaghahandaan. Okay? So, after ng new heaven and earth, that will be for eternity. Okay? So, nakaka-excite yan mga kapatid, lalo na sa mga totoong lover ng ating Panginoon. Sapagat we will now see Him face to face. Makikita na natin ang ating Diyos na namatay para sa atin. Na tayo na hindi karapat-dapat pero pinili niyang mamatay para sa atin. Magkakaroon na tayo ng chance na talagang purihin, sambahin siya ng sobrang harapan. Mga kapatid, napakaganda ng tagpupo na yan. No eyes have seen, no ears have heard. Ito yung promise ng ating Panginoon. So, kahit anumang gulo or hirap na nakikita natin dito, at least alam natin, meron tayong patutunguhan. Kaya laging sinasabi, our labor in the Lord is not in vain. Hindi tayo natalo nung pinili natin si Kristo. Hindi tayo natalo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Kahit gaano man ito naging kahirap, lahat yan, sabi ng Bible, lahat yan ay bibigyan ng reward ng ating Diyos. Okay? Ang nakakatakot po dito ay kung tayo ay itag bilang isang dead church. No? Sa Revelation chapter 3, binanggit po dyan yung dalawang church, the Sardis Church and the Philadelphia Church. Yung Sardis Church, tinawag siya bilang dead church. Kasi ang sabi doon, yung Sardis Church, sobrang alive. Mukha siyang buhay na buhay, but without substance. Mukha lang siyang church, pero sa totoo lang, patay na siya. Wala nga doon parang sinabi na mag-ingat kayo sa mga ganito, ganyan. Wala na. Hindi na sila pinag-ingat sa demonyo kasi parang alam na kagad na hindi naman sila totoo. Okay? Nakakatakot po yun. Alam mo, ang sabi doon sa Sardis Church, I will come to you as a thief in the night.
Kasi yung Sardis Church, dahil dead church siya, hindi siya magiging watchful sa pagdating ng ating Diyos. Therefore, I will come to you as a thief in the night. Yung katagapon na yun ay para lang dun sa mga hindi nagbabantay. Ang sabi ng Lord sa Sardis Church, pwede niyo pong basahin pagka-uwi po niyo sa bahay o kahit po ngayon, ang sabi doon, hindi naman lahat ng nasa Sardis Church, yan ang magiging kapalaran. May mga mangilan-ngilan na totoo naman. Kaya sabi, yung mga mangilan-ngilan, bibigyan sila ng puting damit. Okay? At hindi daw tatanggalin ang kanilang pangalan sa Book of Life. So ibig sabihin, kung ikaw ay dead Christian sa iyong pananampalataya, napakataas ng chance, from the first place, wala naman talaga yung pangalan natin sa Book of Life. Kaya, yan ang aking puso ngayon mga kapatid. Ang nais ko at ang pinapamanhi ko po sa bawat isa, let us always be rapture ready. And even ang ating buhay, sabagat di naman natin alam kung kailan talaga tayo mamamatay. Lagi tayong maging handa. Paano tayo magiging handa mga kapatid? Unang-una, siguraduhin natin na nagkaroon tayo ng genuine repentance sa ating mga nagawang pagkakasala. Genuine repentance na alam mo, nagbago na yung paningin mo sa ating Diyos. Genuine repentance and genuine acceptance sa Kanya. Kasi pag meron kang genuine repentance at genuine acceptance, ibig sabihin, ikaw talaga ay na-born again. And unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, hindi ko kayang i-assess yan. Yan ay personal assessment. Let us examine ourselves. Meron ba tayong naaalala ng tagpo sa ating buhay na alam ko talaga itong panahon na to, di ko lang maalala yung eksaktong date, pero alam ko may point sa buhay ko, Lord, talagang nagsisi ako at tinanggap kita bilang aking Diyos tagapagligtas. If nagawa mo yan kapatid, if nagkaroon ka talaga ng relationship sa ating Panginoon, then the Lord is giving us the assurance. Yun naman talaga ang kailangan. Okay? Pero makikita natin yan sa ating mga nagiging bunga. Kasi nung inaccept natin si Lord, pumunta rin sa atin ang banal na spirito. Kung nasa atin ang banal na spirito, dapat there are fruits. Fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So makikita po natin yan. Again, we may not be perfect in our performance, but we are perfect in our position as children of God. Because we are not the children of darkness. We are the children of light. We are the children of light. Kaya sabi, the Lord will not come as a thief in the night para sa mga tao, na sa mga anak niya sa liwanag, na nasa liwanag, mga kapatid. So, ang sabi kasi doon mga kapatid, di ba? Ito nga yung nakakaanong isipin. Sabi ng isang napahinggang Bible scholars, alam nyo, sa population ng Kristiyano, 50% lang ang makakasama sa rapture. Sabi ko, bakit? Sabi niya, hindi ko naman sigurado kasi di naman natin alam yung eksaktong bilang. Pero pag tinignan mo, laging kalahati. Parable of the 10 virgins, mga Kristiyano yan. Pero 5 lang doon ang makakapasok, ang 5 na hindi magpe-prepare, maiiwan. Kalahati. For there will be 2 people in the field. 1 will be taken and 1 will be left out. Okay? So, kalahati. Alam mo po yung term na 1 will be taken, yung Greek word na ginamit sa taken ay paralambano. Nang ibig sabihin, to receive to oneself. Same Greek word na ginamit ng Lord sa book of John chapter 14, that in my Father's house are many mansions, na inihanda ko so that I can receive you to myself. And that is a picture of rapture na kukunin tayo ng ating Diyos. 1 will be taken and 1 will be out. Yun po ay may correlation din sa Feast of the Trumpet. Sabaga during the Feast of the Trumpet, aabangan, hindi nila alam yung eksaktong araw, no one knows the day, di rin nila ang alam ang eksaktong oras, no one knows the hour. Kailangan nilang magbantay na sumilip yung unang sliver ng buwan mula dun sa new moon. Then mag-iihip sila ng shofar. Yung nagtatrabaho, dahil ito ay New Year yan sa kanila eh. Yung nagtatrabaho na nakikinig, na nagwa-watch, narinig niya yung shofar, ihinto niya na yung kanyang trabaho because that is the time for rest. Pero yung hindi makikinig, magtatrabaho pa din siya.
parang picture talaga ng rapture. Yung makikinig, yung magiging watchful, yung magdadala ng oil, then mara-rapture. That is the place of our rest. Pero yung hindi watchful, magtatrabaho pa rin hanggang matapos ang 7 taon. So, napaka-eminent, napaka-kailangan, napaka-high watch po ng mga pagkakataon ngayon. Tandaan natin, sabi ng Lord sa Revelation 3:10, I will keep you, the Philadelphia Church, I will keep you from the hour of trial. Yung salitang from, pag tinignan mo sa Greek word, ito po ay salitang ek. Nang ibig sabihin ay to keep you out, hindi to keep you in. I will keep you out from the hour of trial. Okay? So, ano ba yung mga ibang parallelism? Mabilis na po ito mga kapatid, na pwede nating bantayan kasi dapat tayo ay, para magbantay, kailangan nakikinig tayo anong nangyayari sa mga global event. Lahat ng may kinalaman sa global event, at makikita natin sa, mababangga natin sa scripture, kailangan natin talaga siyang pagbalay-balay. Hindi natin pwede siyang basta-basta palagbasin. Kaya nga sabi ko nga, minsan ang mas reliable na makinig ka sa mga nangyayari sa global event doon sa mga long-term missionary na mga nasa nation. Mas madalas, mas accurate yung kanilang makukuhang balita kumpara sa mga nasa media. Okay? Ano yung mga alignment na nakikita natin ngayon? Yung sinabi ko kanina, nadidivide na po yung tangkang pag-divide na sa land of Israel. Yung pag-rise ng artificial intelligence, yung sinasabi nilang great deception na may alien na darating. Just in case maraming mawala, mayroon na kagad silang idadahilan. Okay? Para maikasan nila yung one world government. Okay? Yung mga nangyayari ngayon sa mga social media platform, kung paano yung magiging cover up. Okay? Yung mga war na nangyayari ngayon, yung coldness sa loob ng church, for many will fall away from the faith. Di naman sinabi fall away from the church, but from the faith. Umaattend pa rin sa church, pero sa totoo lang, wala na dyan ng pananampalataya. Okay? Ang sabi ng Lord, this generation will not pass hanggat hindi lahat ito nangyayari. Kailan niya sinabi yun? Noong naging isang nation po ang bansang Israel. Kailan yun? Noong 1948. Noong naging isang nation ng Israel, mapapansin natin, nag-gather na po lahat ng mga tao. Then yung mga isinilang nun, sa ngayong 2025, sila po ay 77 years old na. Kaya ang state ng Israel ay nasa 77 years na rin sa darating na September 23, sapagkat yan po ang kanilang New Year, sa Feast of the Trumpet. Okay? Ito rin ay tumatakbo na sa 28th cycle ng season. So yung isang Bible scholar, kinumpute niya, diba sa Book of Ecclesiastes, there is a time for everything, a time to be born, a time to die, a time to laugh, a time to cry. So lahat ng mga yan, binila mo, iba't ibang season, 28 seasons yan. At ngayon, nasa ika-28 seasons na rin ang bansang Israel. Which is why, napaka-high watch po ng magaganap na Feast of the Trumpet. And for the first time, sobrang naghahanda na mga, kasi paano mo gagawin yung mga lahat ng ito kung wala naman silang templo? Mga kapatid, tinatayo na po ang kanilang third temple. Okay? Yung isang napanood ko, nakakasana daw sa basement. Pero meron na silang mga ads, ang nakalagay doon, 2025, the year of the Messiah, 2026, the year of the temple. So bakit nila nasasabi yan na ganyan? Could it be na itong 2025, magpapakilala talaga ang false Messiah sa kanila bilang Antikristo, pero bilang Messiah para sa kanila? So hindi natin lubusang alam, pero may possibility po. Okay? So, pag kinount mo, yung nakasulat sa Book of Daniel that there will be 1,260 days and 1,290 days doon sa pagitan, pag tinotal mo po yan lahat, it is 2,550 days. From September 23, bumilang ka ng 2,550 days, papatak po yan ng 2032, and magpo-fall yan sa Day of Atonement. Okay. So ang ginawa ng mga ibang nag-aaral, gumawa sila, teka muna, baka naman madalas yan nangyayari. Alam niyo po, tinignan nila yung probability. Meron ba uling 2,550 days na mangyayari kung magsisimula ako ng Feast of the Trumpet sa ganitong taon? Mga kapatid, wala na. Even to the next 200 years, wala nang magsasakto na ganung eksaktong bilang. So ang ginawa nila, try ko naman pabalik. Simula po nung 1980s, wala. Pero simula nung 1948, may tumakbo na 2,550 days
from the Feast of the Trumpet hanggang Day of Atonement. Alam niyo po kung ilang beses? 6 na beses. So kung mangyayari ngayon, ito na yung 7 beses. And di natin alam kung ito na yung last. So mga kapatid, this is really a wake-up call. Tinawag tayo ng Diyos to look up sapagkat our redemption is near. Okay? Look up sapagkat doon natin imimit si Lord sa air. Okay? So, I don't know. Ito po kasi ay laging personal na decision. Hindi ang church membership ang magliligtas sa atin. Hindi porket anak tayo ng isang ministro or ako, anak ko, hindi yun ang labanan. We have our own personal choice. Lalo na po kung tayo ay bata na nasa edad na 12 at kaya na magpasya. 12 pataas para masigurado. O sabi nga na iba, basta kaya nang magpasya ng bata, at least bahagian natin sila ng salita ng ating Diyos. Para magkaroon sila ng chance para tanggapin ang salita ng ating Diyos. Ang gospel, ang salvation na ino-offer natin Panginoong Hesus. Wala na po tayo sa oras pa ng mahaba pang time. Papasok na talaga tayo, di ko alam kung tumunog na nga ang last 2 minutes, mga kapatid. But I pray, kung halimbawa mag-rapture any moment from now, mamaya, bukas, sa September 23, sa Feast of the Trumpet, I pray, doon na tayo lahat magkikita-kita, mga kapatid. Kasama ng mga mahal natin sa buhay. Mga kapatid, feeling ko ito lang yung role ko. Ang magsabi po nito. At siguro, napakawalang kwenta kong preacher ng word ng ating Panginoon. Kung after ng rapture, maraming tatakbo dito sa sambahan dahil hindi sila nasama. Napakawala akong kwentang preacher, mga kapatid. Kung meron man laman ng puso ko ngayon, ang nais ko, huwag natin hahayaan na yung mga bagay sa paligid natin yan yung pa yung pipigil sa atin. Itong mga nakaraan, sabi ko, Lord, bakit ganun? Mga bata nakakapanaginip sila. Lord, pwede bang mag-pray din ako sa iyo? Pwede bang managinip din ako or bigyan mo ako ng sign? Alam niyo po mga kapatid, nanaginip ako. Ito po yung panaginip ko. Nakita ko yung sarili ko, gumraduate ako, nakasuot ako ng toga, pero sa araw ng pag-graduate ko, nag-exam din ako. Pagkatapos, parang isang malaking hall, pero nag-preach daw ako, dun lang sa maliit na kawad ko. Then natapos ko po yung gawain, uuwi na ako. Sa uuwian ko, ang sasakyan ko daw ay train. At yung train station, meron po siyang 3 palapag. At yung train na aking inaabangan, tatakbo po siya sa 2nd palapag. Okay. Doon po sa lugar na yon, sobrang dilim. Sabi ko, train station ba talaga to? Ba't napakadilim? Nung binuksan ko po yung ilaw ng cellphone ko, nagulat ako. Napakadaming tao. Naghihintay sa baba. Sabi ko doon, bakit kayo nandito? Sabi, kasi hindi naman namin alam kung may darating na train o wala eh. Sabi ko, pero hindi ba kayo nalalamukan o ano? Sabi ko, sige basta ako, aakyat na ako. Pag-akyat ko doon sa 2nd floor ng train station na yun, mga kapatid, siguro may mga 8 tao lang. Tapos, ang ginawa ko po, sabi ko, bibili na ako ng ticket para makasakay ako ng train. Pero maya-maya, dumami po bigla yung tao. Yung mga nasa baba, umakyat na din sila. Natuwa naman ako. At least wala na sila rin sa dilim. Pero pag-akyat po nila, nag-away-away sila. Nag-away-away sila sa tithes and offering. Sabi ko, nagkakagulo as in, yung laptop bag ko, nagkagulo-gulo, nahati yung mga upuan. Tapos yung isang pouch ko, nandun yung wallet ko, nawala rin sa akin. Kung kailan mainit po yung kanilang pagbabangayan, bigla pong dumating yung train. Nung dumating po yung train, nagsisakayan na po sila. Ako po, naiwan. Di pa ako pumapasok. Dahil, hinahanap ko, nasan ba dito yung laptop bag ko.
Nung nakita ko yung laptop bag ko, may naririnig ako isang boses. Sabi niya, Kuya, hindi ka pa ba sasakay? Sabi ko, kasi yung ID ko nandun yung bag ko, kailangan makuha ko muna yung ID ko. Mahirap na. Okay? As parang nagtanong siya ulit, Kuya, hindi ka pa ba sasakay? Sabi ko, hindi, paano yun? Baka mamaya dyan may mga magnakaw na tuloy ng mga gamit dito. Pinalabas sa atin, nagising na ako. Ako naman yung panaginipan ko. Kaya alam niyo po, panggabi po yung pasok ni Kat sa trabaho. Alam ko po, kakatulog lang niya. Pero nung nakita ko na medyo dumilat-dilat ng konti yung kanyang mata, ginising ko na kagad. Gising. Ano? Sabi niya, kung di lang kita mahal, di ako gigising. Alam ko naman. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko, kailangan mo marinig yung kwento ko, di ko kasi alam kung may meaning or wala So, kinuwento ko sa kanya. Habang kinukwento ko, parang nagre-reveal na sa akin yung meaning ng panaginip. Pero nung nabanggit ko yung salitang train, lalo siyang gumising. Sabi niya sa akin, alam mo, nung ginising mo ko, nananaginip na rin ako. Oh? Sabi ko, ano na panaginipan mo? Sabi niya, nanaginip din ako ng train. Kinabahan ako. Sabi ko, paano pares tayo na naginip ng train? Ha? Ang unang tanong ko sa kanya, nakasakay ka ba? Alam niyo po ang sagot ni Kat? Siyempre. Sabi ko, ba't ikaw? Ba't ako nagising kagad? Hindi ko alam kung nakasakay ako o hindi. Then nagbulay-bulay ako. Mga kapatid, maaaring dito tayo nahihirapan. Minsan nakikita natin, nandiyan na. Nandiyan na yung chance. Pero bakit napupunta sa wala? Kasi yung isip natin nakafocus sa mga nag-aaway, sa mga distractions sa paligid, sa mga emotions na nasa paligid. Di natin marinig ang salita ng Diyos kasi nadidistract tayo sa mga material things. Iniisip ko yung laptop ko Paano yun? Ando doon yung trabaho ko. Iniisip ko yung identity ko. Teka muna, yung ID ko nandoon na hindi ko naisip, may identity ako kay Kristo. Iniisip ko yung responsibility. Sino magbabantay na ito, mga kapatid? Ang bawat tao, responsibilidad niya, ang bawat isa, ang sarili nila. Kahit gustuin ko man, buksan ang mga pintuan ng puso ng bawat isa para piliting tanggapin sa ang Panginoon Jesus. Hindi ko po yun kayang gawin. Ang Lord lang at ang sarili nating pagpapasya. Sabi ko, Lord, yun na ba yung panaginip ko? Sana sa susunod na pagpikit ko, managinip ko, nasa loob na ako ng train. Pero alam niyo po, kakaiba yung susunod na nangyari sa akin. 3 days ago, na-aksidente po ako. Nadulas ako at yung tuhod kong ito, tumama ng malakas sa sahig. Hindi po ako kagad makalakad na maayos. Sobrang lakas ng tunog na yung mga nasa loob ng sasakyan, narinig nila yung kalabog. Sabi ko, Lord, bakit naman ito naging ganito? Parang all of a sudden, bilang inano ng Lord, at the sound of the last kalabog. Parang gano'n. Kasi sabi ng mga kasama ko, bigla kang nawala. Sabi ko, parang gano'n ang mangyayari pag nag-rapture. Bigla na lang mawawala. Okay? At the sound of the last kalabog. Now you see me, now you don't. Okay? Mas mabilis pa yan. Atomos ang ginamit na word. Sobrang bilis. Nawala ka ng chance na para umiyak. Para magsabi, Lord, tulungan mo ako. Lord, pasensya na. Wala nang ganun. Sobrang bilis na mangyayari. Kaya, mga kapatid, bigyan natin ng panahon. Hindi lang para sa atin, para sa mga mahal natin sa buhay. Totoo naman talaga na laging may huling moment ang ating buhay, mga kapatid. I don't think, di na tayo siguro makakawit. But, inaanyayaan ko ang lahat na yumuko. Mga kapatid, magpe-pray ako ng 2 prayer para sa 2 groups of people. Ang unang itataas natin sa panalangin ay para sa mga tao. I don't know kung ito pa lang yung unang beses mong maririnig ito, na hindi mo pa nasubukan sa buong buhay mo na manalangin ng humingi ng tawad sa Diyos at tanggapin siya bilang iyong tagapagligtas. Kung hindi mo pa ito nagagawa,
gusto kitang anyayahan sa panalangin. Kung nararamdaman mo ang Holy Spirit nagpapram sa'yo, ang sabi ng Bible, today, if you hear His voice, do not harden your heart while it is still cold today. Huwag natin ipagmamamaya ang mga bagay na pwede na nating ipag-decide ngayon. If hindi mo pa natanggap ang Panginoong Hesus sa iyong buhay bilang iyong sariling Diyos at sariling tagapagligtas, inaanyayaan kita ngayon na kahit itaas mo lang ang iyong kanang kamay without looking to anyone else, para alam ko lang kung meron akong ipagpe-pray. I challenge you, kapatid, the Holy Spirit, if the Holy Spirit is prompting you, do not waste the time. Salamat, kapatid, sa mga kamay na nakataas. Itinataas nyo yun hindi sa akin, kung hindi sa Diyos. Ang kamay na nakataas ay kamay ng pagsuko ng inyong buhay. If parang kinakabahan kayo, sa totoo lang, Kuya Rak, kung tatanungin ko ang sarili ko, ngayon kung mamamatay ako, parang hindi ko pa alam kung saan ako mapupunta. Kapatid, ito na yung day of salvation mo. Ito na yon. Huwag mo nang pakakawalan. The Lord is speaking to you. Salamat sa mga kamay na yan. Meron pa ba? At last 5 seconds bago tayo magtapos. Nagbabakasakali ako, baka meron pa po. Salamat sa mga kamay na yan. Muli, hindi nyo yan tinataas sa akin kung hindi sa Diyos. Sumunod po kayo sa panalangin na ito, pero aanyayahan ko kayo na hanggang mamaya ang gabi pag inyong tulog, ulitin nyo uli ito sa ating Diyos na may buong sincerity. Sa lahat po ng mga nakataas ng kamay, sumunod po kayo sa akin, sabihin po nyo po, i-confess ng inyong mga labi, sabihin nyo, Ama, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Inaamin ko, ako ay makasalanan at maraming nagawang mali sa aking buhay. Humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin ninyo ako. Ako'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. At ngayong oras din ito, kinikilala ko ang Panginoong Hesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan, sa regalo ng kaligtasan na tinatanggap ko ngayon. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ari mo nang ibaba ang iyong kamay. Ako naman ang mananalangin. Lord, salamat po. Nakita niyo po, Panginoon, ang mga anak mo na nagtaas ng kamay. Out of their faith, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na humanap sa amin. Salamat, Panginoon, na Lord, everyday lagi ka nagpapakilala sa amin. I pray, O God, that there will be a great transformation, Panginoon, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Yung kauhawan sa iyong salita ay lalo pang mag-grow, lalo pang mag-deeper, Lord God, ang kanilang pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang sino man na humingi ng kapatawaran sa iyo, sabi mo, Lord, your grace abounds more, Panginoon. At sabi niyo pa nga, Panginoon, lahat sa lahat ng humingi ng tawad sa inyo, ang aming pong mga kasalanan, you will remember no more. Lord, salamat po sa tunay na kapatawaran. Kung meron man, isa sa pinakamagandang pakiramdam na pwedeng maramdaman ng tao, ay yung maramdaman na kami po ay napatawad. At Lord, dinideclare din namin ang kapatawaran, Panginoon Diyos, sa lahat din ng mga taong nagkasala sa amin. At sabi mo sa iyong banal na kasulatan, ang sino mang pinalaya mo, ay pinalaya mo ang tunay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalayaan din na tinanggap, Panginoon, ng lahat ng mga tumanggap sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Ama. I pray na kayo po ay patuloy na yumabong, Lord God, sa kanilang buhay, maging sa loob po ng kanilang tahanan. Now, my second prayer ay para sa mga tao na may burden na ipag-pray ang kanilang mga mahal sa buhay. Hihingi tayo sa ating Diyos ng anointing. I-anoint ng Lord ang ating mga labi that we may have the boldness to speak para abutin ang mga mahal natin sa buhay. Kung meron pong nais sumabay sa panalangin na ito, maaaring itaas nyo rin po ang iyong kanang kamay. Hallelujah. Salamat po sa mga kamay na yan. Sama-sama tayo. Ako man, hihingi rin ako ng tulong sa ating Diyos. But we need
an object of faith. I mean, a prophetic gesture of faith. Maaari bang itaas ng kamay ang taong humihingi ng tulong sa Diyos? Hallelujah. Last 5 seconds, baka mayroon pa po. Do not waste time. While it is still cold today. Ay sa lahat, last 5 seconds, kapatid, meron pa bang hahabol? Sige. Sa lahat ng mga nataas ng kamay, Lord, ito po ang aming mga kamay. Humihingi kami ng tulong sa inyo. May mga mahal pa po kami sa buhay. Meron pa po kami mga tao na kakilala, Lord God. Burden ng aming mga puso. Father, we pray in the name of Jesus, O Lord God. Send us your anointing, Panginoon, that we may have the boldness, O Lord God, to testify, to be a good witness, Panginoon, to be a martyr of your word. Maaaring hindi kami, Lord, mahusay, Lord, sa mga iba't ibang biblical terms, Panginoon. Pero, Lord, yung experience namin sa inyo, yung relationship namin taglay, Panginoon, maging sapat ito na pag binahagi namin sa ating mga mahal sa buhay, maranasan nila, Panginoon, ang totoong kapayapaan at pag-ibig na nagmumula sa inyo. Father, I speak your anointing upon each hands, Panginoon, na nakataas. Lord, may we all receive right now, in the name of Jesus, O Lord God, ang inyong mapagpalang kamay, Panginoon Diyos, ang siyang magpatong, Panginoon, sa aming pong mga kamay, sa aming mga ulunan, Panginoon. Marami pong salamat sa inyo, even po yung mga nasa online, O God. Father, we receive it right now in the name of Jesus. Sabihin natin, Lord, I receive it. Marami pong salamat sa inyo, Ama. Lord, wag po matapos ang araw na ito na hindi namin maabot, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ang mga tao pa na nais mong abutin sa tangi mong pangalan, Panginoong Jesus. Dahil at ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.